Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng Misa Triduo para sa karangalan ng Santo Niño. Ang atin pong mass sponsor sa umagang ito ay si Ginang Benilda Oronce and family. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit, at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magbuli, sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoo'y tingin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami ay mapabilang sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin, tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako, ang inayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki
upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mangangabayo, at ang iba na may lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan na makagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Ngunit kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukurin, ubasan, taniman ng olibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae't lalaki, ang pinakamamaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan, at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari, na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tayo pong lahat. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi, tugon. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel, tugon. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balita na siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong mga higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis, na nakikita ng lahat. Sila'y pawang naggilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nitong mga nakalipas na araw, sunod-sunod ang pagpapagaling ni Jesus ng mga may sakit. Naalala niyo pa ba? Hello. Yung mga araw-araw kong kasamang nagmimisa. Nitong mga nakalipas, ang dami ni Jesus pinagaling ng mga may sakit. Ano yung mga natatandaan ninyo? Nang Pariseyo? Hindi. Wala siyang pinagaling na Pariseyo. Ano? Oo nga, ano nga sakit? Sino nga yung mga pinagaling? Ha? Biyanan, Nino. Biyanan Nino. Biyanan ni Simon. Pedro. Mga to. Ha? Biyanan ni Simon Pedro. Sino pa? Ano pa yung sakit na pinagaling niya? Natatandaan nyo nitong nakalipas na araw? Ketong, di ba? Kailan yun? Kahapon, di ba? O ano pa? Yung mga inaalihan ng demonyo. Lahat yan pinagaling ni Jesus. Ha? Ano sakit nung biyanan ni Simon Pedro? Ayun, natandaan niya, lagnat. O, di ba? O yan, ganyan dapat, no? Itong mga to, araw-araw isisimba, tulala. Ngayon naman, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko.
Sabihin nyo nga. Yan, dapat araw-arawin ko kayo ganyanin, di ba? Para may matandaan. Sana, no? Nung panahon ni Jesus, ang paralysis ay isang kondisyon na pinaniniwalaan ng mga tao na parusa ng Diyos. Bakit pinarusahan? Kasi makasalanan. Nung panahon ni Jesus yun. Ano bang klaseng sakit ang paralysis? Hindi makatayo kasi patay ang parte ng katawan. Di ba? Hindi makagalaw. Patay ang parte ng katawan. No? Pwedeng kalahati, pwedeng kamay lang, pwedeng paa lang. So, paralysis. Yun yung alam natin ngayon. Pero nung panahon ni Jesus, ito ay pinaniniwalaang parusa ng Diyos dahil sa pagiging makasalanan. Kaya naman, tingin ng mga tao sa paralitikong ito ay makasalanan. Posible naman. Dahil nang inilapit ang paralitiko kay Jesus, sino naglapit? Sino naglapit? 4 na katao. Paano nilapit? Yan. Binakbak yung bubong. Bakit? Yan. Kasi madaming tao sa labas. Hindi, punong-puno yung pinto. Dahil hindi makapasok, ginawa yung bubong. Bakit? Kasi hindi makagalaw. Posible naman talaga na parusa ito dahil siya'y makasalanan. Dahil ang sinabi ni Jesus nang pagalingin niya ang paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Tama. Tugma. Hindi ba? Kasi yung nitong nakalipas sa araw, paano magpagaling si Jesus? Ibinabangon niya. Hinihipo lang niya. Gumagaling na. Hindi niya sinasabing, pinatawad na ang kasalanan mo. Hindi sinabing ganon doon sa may ketong. Hindi. 'Di ba? Pero dito sa paralitiko, yung sakit niya, sinabi, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Hindi naman malayo ang turing sa paralysis sa kasalukuyan. Dahil katulad ng kasalanan, hindi ba ito ay lumulumpo sa tao? Ang paralysis, ginagawa kang lumpo. Ang kasalanan, ginagawa ka ding lumpo. Gaya ng pagsisinungaling. Sino mga sinungaling dito? Taas ang kamay. Yan. Diba, kapag naging kaugalian ang pagsisinungaling, hindi ka na makawala. Hindi ka na makagalaw. Ang tanging ginagawa mo na lang, magsinungaling. Kasi ang isang kasinungalingan, pagtatakpan ng isa pang kasinungalingan. Na pagtatakpan pa na naman ng isa na namang kasinungalingan. Hanggang sa ito'y maging paulit-ulit. At hindi ka na makawala. Hindi ka na makagalaw. Kundi lagi na lang pagsisinungaling. Wala rin niyang ipinagkaiba sa pagnanakaw, pagmumura, panloloko, pananakit, at kung ano-ano pang kasalanan na hindi natin kayang makawala. Tinan mo nga'y manloloko, hindi ba? 2026 na, ayaw pa magbago. Hindi na makawala, hindi na makagalaw. Mabuti na lang, meron tayong Jesus na mapagpatawad. Hindi tulad ng mga eskriba na hindi matanggap ang pananalita ni Jesus ng pagpapatawad. Kaya nga, sa mata nila, ayaw pa din nilang makawala ang paralitiko. Tingnan mo, no? Yung paralitiko na yon, matagal na may sakit, pero wala man lang gustong tumulong. Bakit? Wala gustong magpakawala doon sa paralitiko. Ganyan din ang tao. Kapag hindi marunong magpatawad, katulad ng eskriba, ayaw nilang pakawalan yung paralitiko sa kanilang
karamdaman. Yung mga hindi makapagpatawad, anong tawag natin? Hindi makamove on. 'Di ba? Hindi makamove on. O, yung paralitiko, hindi makamove. 'Di ba? Pag hindi ka makapagpatawad, ang tawag sa iyo, hindi ka makamove on. Ang tagal na niyang hinanakit mo, ayaw mo pang patawarin. Ang tagal na nung nagawa sa iyo, ayaw mo pa magpatawad. Kaya para ka lang paralitiko. Para ka lang eskriba. Ayaw magpatawad, hindi makamove on. Sa totoo lang, sino ba talaga ang napaparalyze kapag hindi nakapagpapatawad? Di ba ikaw? Tinan mo, kapag may nakasalubong kang kagalit, ayaw mong tignan. O, ibinabaling mo yung iba yung ulo mo sa ibang tingin, di ba? O, paralyzed ka. O, kapag ang kagalit mo nasa likod mo, hindi ka makalingon, di ba? O, paralyzed ka. Hindi ka makagalaw, di ba? Ang sarap-sarap nung malaya kang makagalaw. Kasi maluwag ang puso mo sa pagpapatawad. Ikalawang araw ng ating Triduo para sa kapistahan ni Santo Niño. At ang isang bata, madali magpatawad. Katangian ng bata, ang marunong magpatawad, marunong humingi ng tawad, marunong mag-sorry, ang dali-dali mag-sorry, ang dali-dali para sa bata. Totoo ba yon? Pero kapag ang bata, pag napansin mo, hindi na makapagpatawad, hindi na yan bata. Matanda na yan. Sino may kasalanan? Sinong di nagturo? Yung matanda. Kaya, mga matatanda, di ba ang turo natin kapag nakasakit? Sorry. O, bakit hindi mo magawa? Hello. Ano ba ang mas madali? Sabihing ipinatatawad na ang kasalanan mo o sabihing magbangon ka, damputin ang iyong higaan at lumakad? Hello. Di ba yun yung sinabi ni Jesus? Kasi para sa atin, mas mahirap magsabi ng patawad. Parang mas posible pa ang gumalaw ang isang paralitiko kesa sa mas magsabi ka ng patawad. Pero si Jesus, ang dali sa kanya, ang sabihing ipinatatawad na ang iyong kasalanan. Bakit? Ganyan ang Diyos. Mapagpakumbaba. Ang Santo Niño, isang bata, mababa, nagpakababa. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay lunas sa mabigat na karamdaman. Kaya kung mabigat ang iyong nararamdaman, kasi hindi ka makapagpatawad. Kaya pag mabigat na, magpatawad. Yan ang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo. Pag mabigat na, magpatawad. Amen. Tumayo ang lahat. Puno ng tiwala tulad ng isang kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad
at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na kaganasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad, kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang ating mga yumaong kapatid naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ng lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay mo sa amin. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Aming halay, itong ngalan at pinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay. Bawat galak at lumay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili ay aming nakikita
Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sana sa kalikasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kalikasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso. At biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen ay makapamuhay nawang bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod ang lahat. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain, tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamani ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. umupo po muna sandali. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ikalawang araw ng Misa Tridoo para sa karangalan ng Santo Niño. Sa darating na linggo, 18 ng Enero, ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Ang ating misa ay sa ganap na 6 ng umaga at sa 9 ng umaga. Sa 12 ng tanghali ay ang registration ng mga bata na susundan ng katisismo sa ganap na 2 ng hapon. Ang ating maringal na pagpuprosesyon ng banal na sanggol o Santo Niño ay sa ganap na 3 ng hapon. Mayroon pa rin po tayong misa sa 6 ng gabi. Ang pagbabasbas ng mga imahen ng Santo Niño at mga bata ay gaganapin sa mga misa sa 6 at 9 ng umaga at sa 6 ng gabi. Hinihikayat ang lahat na dalhin ang mga imahen ng Santo Niño upang mabasbasan. Sa mga nais pong mag-alay ng candy, biscuits, mamon at juice at iba pa, na ating ipapamahagi sa mga bata sa darating na linggo, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Samuel, nahulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig. Tulungan mo ko, Munying Santo, Munying Santo ninyo. Samuel, nahulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig. Tulungan mo ako, Munying Santo, Munying Santo ninyo. Samuel, nahulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig. Tulungan mo ko, Munying Santo, Munying Santo ninyo. Samuel, nahulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig.